Ngayon lang ako nakaranas na mayroong inimbita 2 beses, sinabina na ng Senado, tapos ang sagot ay paunlakan ko pero ito ang mga kondisyon ko. May kondisyon. Tapos 17. Sabi ko nga, dinaig pa yung 10 utos ng Diyos. Grabe mga ka-vlogs, no? 17 na mga kondisyon ang hinihingi ni Pastor Apollo Kibuloy para lamang humarap sa pagdinig ng Senado hinggil nga po dito sa mga akusasyon sa panggagahasa, money laundering, no? At iba pang mga mabibigat na akusasyon laban sa kanya. Bago natin yan pag-uusapan, narito panoorin muna natin kung ano-ano nga po ba yung mga 17 na mga kondisyon na iyon, no? Ano yung mga highlights doon at ano naman po ang reaksyon ng House Deputy Minority Leader na si Senator Riza Hontiveros na siyang may hawak ng committee dito sa pagdinig nga po sa mga akusasyon dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon lang ako nakaranas na mayroong inimbita 2 beses, sinabina na ng Senado, tapos ang sagot ay paunlakan ko pero ito ang mga kondisyon ko. May kondisyon. Tapos 17. Sabi ko nga, dinaig pa yung 10 utos ng Diyos. Out of this world, kung ilarawan ni Senate Deputy Minority Leader Riza Hontiveros ang kumakalat ngayon sa social media na umano'y 17 kondisyon ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC Leader Apollo Kibuloy bago humarap sa Senado. Isa dito ay dapat umanong tanggalin ang takip sa muka ng mga testigong haharap sa pagdinig at isa publiko ang kanilang pagkakakilanlan. Wala rin umanong dapat time limit sa pagtanong ni Kibuloy at pagsagot sa mga tanong. Kabilang pa sa kanya umanong hinihingi ay ang sagutin umano ng opisina ni Senator Hontiveros ang lahat ng gastusin ni Kibuloy sa pagdalo sa investigasyon gaya ng private jet flight at parking sa NAIA, pagkain na naaayon sa kanyang dietary requirements at accommodation fees sa 5-star hotel. So wow, kukulangin pa talaga yung ipinalimos niya sa mga tao niya para sa jet fuel. Hindi lang 4-star, 3-star, 2-star, 1-star hotel, 5-star hotel. Magastos po ang resource person natin. Wala pa na mga official na communication sila tungkol sa mga iyon or ilan or isa sa mga iyon. Sana nga hindi totoo Kaya lang, pinamumudmud talaga nila. Agad naman pinabulaanan ng kampo ni Kibuloy ang umano'y mga kondisyon. As far as I'm concerned, as a member of Pastor Apollo Kibuloy's legal team, no such demands were made or are being imposed upon the Senate, specifically the Committee of Senator Riza Hontiveros, with respect to the appearance of Pastor Kibuloy before the Senate. Samantala, posible namang mapag-usapan sa susunod na pagdinig ang anggulo ng money laundering at maging ang pagkakatalaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator ng properties ng KOJC. Tagang magkasosyo sila sa pagmamayari kung hindi man sa pagnenegosyo. Ganon kataas, kalaki ang pagtitiwala at pagsasakamay ni Kibuloy kay Duterte sa kanyang mga ari-arian. May kasabihan pa nga, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Lalong kumakalat yung haka-haka na naghahanda siya, si Kibuloy, na tumakas dito sa Pilipinas. We emphatically, categorically, and vehemently deny that. Ano na naman yan, kapalit-isip na naman ni Riza Hontiveros yan. So ayun mga ka-vlogs, no, ilan lamang yun sa mga nabanggit sa 17, no, 17 na mga kondisyones na hinihingi nga po ni Kibuloy para lamang humarap dito sa hearing ng Senado. And isa nga po doon ay ang pagtanggal ng mga mask, no, mask or sunglasses ng mga witnesses. So pangalawa, hinihingi din niya na wala siyang time limit sa pagtatanong or pagsagot sa mga katanungan, no, laban sa kanya, no, walang time limit. And ang nakakalula doon yung sinasabing hinihingi niya na i-shoulder, no, ang magbayad ng lahat ng mga expenses niya ay ang opisina ng Senator Riza Hontiveros, no, kabilang na doon yung gasolina ng kanyang private jet,
no? And then yung parking fees na naiya, tsaka yung kanyang pagkain na naaayon sa kanyang dietary recommendation, at talagang hinihingi niya pa na sa 5-star hotel siya i-check in or tutuloy mga ka-vlog. So talagang nakakalula ang mga kondisyonis na yun, and sang-ayon ako doon sa sinabi ni Riza Hontiveros, no, ni Senator Hontiveros, na siya lang pa yata yung resource person na inimbita sa Senado para sa isang hearing na may mga inilatag na mga kondisyones. And nakakalola yung mga kondisyones niya mga vlogs, talagang out of the world, ika nga, no? So, sa gaya ng akin naman, talagang makapal, matibay na pader itong si Pastor Quiboloy. Sa dami, no, sa lawak ng kanyang impluwensya sa gobyerno, sa mga opisyalis, matataas na opisyalis ng gobyerno, hindi maikakaila yan mga ka-vlogs, no? Dahil nga, di ba po, may mga pumirma na 4 na mga senador na para harangin itong kaniyang pagpaparesto sa ng Senado sa kanya, no? Number 1 na dyan si Cynthia Villar, no? Senator Villar, Senator Bongo, Senator Amy Marcos, and Senator Robin Padilla. So yung 4 na yan, na mga senador na yan, ang pumirma para harangin nga na hindi ipa-aresto at hindi makadalo sa pagdinig ng Senado itong si Pastor Quiboloy. Kaya tandaan nyo po ang 4 na senador na yan, no? Kasi next year is national midterm election na kasama mga senador, no? Ang re-electionist dyan si Villar, Amy Marcos, Bongo, no? Mga re-electionist. So ang lawak ng niya, no? Lawak ng impluwensya niya sa mga matataas na opisyal ng ating gobyerno, no? Maliban pa dito sa pagiging malapit niya sa ating ex-president na si Digong, no? Si Rodrigo Duterte. Kaya ngayon ay dahil nga po sa mga ganitong mga pangyayari na talagang ipaparesto siya ng Senado, nagtatago siya, diba? Nagtatago siya, hindi siya mahagilap. So, ang ginawa ngayon ay ginawang tagapangasiwa or administrator ng kanyang ari-arian itong si ex-president Digong, no? So, meaning meron talaga silang connection sa isa't isa, hindi lang isang matalik na kaibigan, no? Kundi may malalim talaga na connection itong pamilyang Duterte dito sa kay Pastor Quiboloy mga ka-vlogs. So maliban pa dyan, no, sa pagiging wanted niya doon sa Amerika, no, sa FBI, so talagang itong mga akusasyon na ito, mga panggagahasa, money laundering, pang-aabuso sa kababaihan, kabataan, alam naman natin, no, for me, no, na as nakikita ko din or na-experience ko din yung mga member niya, no, na nagtitinda ng mga kung ano-ano sa bus, sa terminal, sa parke, at kung saan-saan pa, nanghihingi ng solicitation, no? Talagang I don't know kung ano ba ang meron sa kanya at napakarami niyang, let's say, naloko or nauto, no? I am personally na hindi talaga naniniwala na he is the son of God, no? Hindi talaga ako naniniwala kasi hindi naman siya appointed son of God. So I don't know kung kayo, naniniwala po ba kayo sa usapin na ito. And
sa tingin ko nga kaya hindi siya talaga mapilit sa Senado kasi kung ordinaryong tao lang yan, talagang napilit na yan sa Senado at napaaresto na, nasampinan na kung hindi talaga siya dumadalo sa mga hearing. So talagang talagang meron talaga siyang sinasandalan na mga matataas na opisyal ng ating gobyerno na hindi talaga siya natitinag, hindi siya natatakot sa mga akusasyon laban sa kanya. So that's the power of money, no? Yan yung kapangyarihan ng pera, mga ka-vlogs. Kaya kung ano yung opinion nyo at idea regarding this issue, dapat na ba siya talagang ipahuli at paharap sa mga akusasyon laban sa kanya, or tuluyan na siyang ipapawalang sala dito sa mga akusasyon na ito? Type nyo na inyong comment sa ating comment section na nasa baba, mga ka-vlogs. Kung hindi ka pa na-subscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag yung kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo nang i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, ay maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa ating YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.